guys! Welcome to a snowy day. So kaninang umaga, hindi pa ganito kalakas yung snow. Pero look at this. Ayan, so lumalakas na yung snow at ngayon nga ay magti-12 in the afternoon. Magtatanghali na pero ang ating clouds ay ganyan. At malakas ang snow kanina, hindi masyado. So, galing ako ng work ng 7 to 10. Tapos, may dinaanan lang. And then, eto na nga, pauwi na ako. Tignan natin ang snow, guys. Ayan. So, sabi nga, i-confirmed na ang La Nina na mas malakas yung snow. Mas mataas yung snowfall. Yan, so ayun na yung true Canadian winter na sinasabi na hindi namin naranasan last year during our first winter. So ngayon, tignan natin, sana makaya natin. Ayun guys, may sugat ako dito. Nagdodry ang ating mga lips dito. Kailangan laging maglagay ng lip balm. Yan, so wala na nga masyadong araw kaya kailangan na rin tayong mag-vitamin D. At syempre, vitamin C pa din. Kailangan natin yan dito. Ayun, so pauwi muna ako guys. At para makita ko na si Celestia. Yun lang. Malakas talaga yung snow guys. Anyway, yung kakatuwa lang din. Ano? Pero mamaya, or baka bukas, mataas na yung snow. Oh no. So, ano kayang balita sa work ng aking husband. Pero, ang isang update kahapon, sabi niya, kasi 3 lang sila yung tao doon, tapos yung foreman nila, yung 2 nag-resign na, sabi nila I'm done. So tapos na sila. So hindi ko alam kung bakit ayaw na nila ng work dahil malamig na. So nag-iisa na lang yung husband ko, kaya lang nag-snow na, so baka hindi natin alam kung hanggang kailan na lang yung work nila sa field dahil nga sa snow na ito. Kung tumaas pa to, kailangan na niya ng ibang work. Ayun guys. Look, oh, cute. Cute. Katuwa. Although, sa ngayon nakakatuwa syempre guys, diba? Syempre, yung mga matatagal na dito at yung mga dumating din na bago na hindi talaga nag-enjoy sa snow. Eh, good luck kasi talagang hirap nun pag talagang alam mo, minsan, anggapin na lang natin kung anong nandito. And enjoy. Yan lang, guys. Ayan, guys. So, may snow na talaga guys. Kanina ang lakas. Kaya lang biglang lumabas yung araw. Yan yung araw. So naging sunny na siya pero kanina cloudy siya. Kaya ngayon yung snow parang slightly ang bilis niya pamelt na. Pamelt na yung dating ng snow niya. Yan. Wow. Ang fluffy. Ayan. Ayan. So, ito na nga guys. Meron tayong magandang balita na natanggap today. Today is November 15, 2024. So, naalala nyo yung mga vlog ko na nagtatanong ako at yung mga iba pang mga international students kung kailan nga ba ipatutupad ang 24 hours per week na work ng mga international students dahil nga inaantay din namin ang announcement na ito. Syempre sabi kasi sa amin ay simula ng fall 2024 yung fall term bibigay daw yung 24 hours per week. So pero habang tumatagal, like nag-start na yung school year, ay wala pa rin namang sinasabi tungkol sa 24-hour at walang official na statement. Kaya sinabi sa amin na dahil walang official statement ay kailangan na mag-maintain tayo ng 20 hours per week na work.
So ngayon nga guys, ngayong araw na ito ay napakagandang balita na merong 24 hours per week na ang mga international students dito sa Canada. Ang liwanag ng araw guys kahit may snow. Ayun no, kaya parang nakapikit ako. Ayan. So, napakagandang balita ito guys na nakakagulat na wow, hindi na namin ini-expect na magkakaroon pa ng 24 hours per week. Pero dumating naman siya. Ayan, so, pero actually nga hindi ko pa rin alam kung kaya ko yung 24 hours. Siyempre, marami tayong ginagawa bilang mommy of 5 na nag-aaral dito. Tapos, ayun, yung tatlong work ay sinisiksi ko lang yung time like, may 3 hours dito, 3 hours doon para lang, ngayon nga ay recently, dahil tinanggal ko na yung Sunday work ko dahil hindi ko kaya na magkaroon pa ako ng Sunday kasi nag-church kami. So, wala na akong Sunday at nagiging 17 hours per week na lang yung nagagawa ko. Pero ngayong reading week namin, which is called the interim break, ay allowed po kami na magkaroon ng full-time work ngayong week na ito. So, etong week na to, ay nagkaroon ng PD day or yung wala kasing ganito sa Philippines yung mga schools ay walang pasok pero hindi siya actually PD day pa din pero basta wala siyang pasok after the Remembrance Day, 2 days extension walang pasok yung mga bata. So pag ganun na walang pasok yung mga bata, yung mga naka-enroll sa out of school care, doon sila pupunta kasi syempre yung mga parents nila ay may work, so doon sila i-drop sa amin. At 2 days ay nakapag more than 12 hours din na ako doon. So parang 12 hindi 8 plus, so parang may 13 hours ako doon nakapag-work plus the Thursday Friday ngayon. So hindi na kasi ngayon PD day or hindi na nila bakasyon, wala na silang break, nasa school na sila, so balik ng 7 to 10 ulit yung aking schedule. Ayun guys, no, ang ganda ng ang ganda ng snow, ang ganda ng weather ngayon. At medyo naging sunny na kanina cloudy pa siya. Kaya ngayon parang mabagsak yung snow pero parang medyo nagme-melt din siya. Ayan. So, ang ganda ng announcement na ito guys at iniisip ko nga lang din sa paggawa ng 24 hours na ito ay marami ring magbe-benefit. Syempre additional income sa mga international students. At so sino ba yung mga eligible dito sa 24-hour work per week ng sinabi ng IRCC? So sino-sino ba to? Kung kayo ay full-time student na naka-enroll sa post-secondary ay pwede kayong mag 24 hours per week. At kung kayo naman ay nasa under ng DLI at allowed mag-work, meron kayong work permit, ay pwede po kayo dito. So, at kung kakarating nyo pa lang dito guys sa Canada, kung nag-iisip kayo kung kailan na ba ako mag-start mag-work kahit hindi pa nag-i-start yung school ko, so bagong dating kayo, ang sagot po dito guys ay hindi po kayo pwedeng mag-start ng work habang hindi pa nag-i-start yung first day of class ninyo. Although ngayon ay kalagitnaan na ng fall, pero kung halimbawa parating pa lang kayo ng winter at gusto nyong malaman kung pwede na ba kayo mag-start, you have to wait po until the start of your first day of class. So doon po kayo magsisimula na pwedeng mag-work. At regarding guys sa mga tinatawag na learning institutes dito sa Canada, kailangan kung halimbawa gusto nyo lumipat ng ibang school or institution, kailangan nyong i-check kung under ng DLI ang school na iyon nalilipatan ninyo. At sinabi dito kung kailangan nyong lumipat ng ibang school, syempre dahil nga sa mga bagong regulations, especially ng yun ngang kailangan ng para makakuha ng PGWP, dahil kailangan na ang course ninyo ay nasa field of study program or field of study requirement, kailangan nyong i-verify kung ang school na lilipatan nyo ay under ng DLI at kung hindi ba sila blacklisted or nakasuspended, no? So may mga ganong instances guys, because in this recent announcement din, kasama dito sa 24-hour work
week announcement na ito, ang sinabi din nila na ang IS must apply, or the international student must apply and be approved for a new study permit before changing learning institutions. At yung mga designated learning institutes must submit a report to IRCC to see whether each student permit holder remains enrolled. So yun guys, no, kailangan din nilang malaman kung yung mga international students, kasi nga syempre biglang lumipat ng school, baka biglang hindi na monitor. So yung mga DLI na ito, kailangan din silang mag-monitor ng mga students if they are currently enrolled. And students who are not enrolled will be subject for investigation and may face enforcement action. So yun, kung ano man yung mga pinaplano natin guys dito sa Canada dahil sa mga announcement na ito, ay sumunod pa rin tayo kung ano man yung nararapat natin gawin para ma-maintain natin yung ating status dito sa Canada. So guys, ngayon na malapit na rin matapos yung fall term, at halos nagamit ko na rin yung 20 hours per week, no, kahit 17 minsan or minsan saktong 20 hours, no. Ang iniisip ko naman guys pagdating ng winter term, so winter term is my last year guys, or last term dito sa Canada. At may schedule na ako ang schedule ko Monday, Tuesday, Wednesday meron akong mga class. So yung Tuesday ko is 2 subjects, so parang wala akong magagawang work dyan. But the Monday and the Wednesday, pwede ako sa hapon, at Wednesday, pwede ako sa umaga. But the Thursday and Friday is a practicum day, so kaya 2 full days a week yon, weekly siya. So wala rin ako magagawa ng Thursday and Friday. So ngayon pa lang guys, alamin nyo na yung schedule nyo for the winter term. At dahil ngayon, yung mga kung saan tayo nag-work, yung mga workplace natin, actually, ngayon nagtatanong na rin sila ano yung mga available days and time natin pagdating ng winter term. Kasi ngayon din, ina-arrange nila. Siyempre, meron din silang mga full-time workers, meron silang mga part-time workers, especially us, like the international students, ay inaayos nila yung schedule na yan. So, tignan natin guys, dahil ngayon nga, meron akong work sa mga people with disabilities, meron akong work ng out of school care at yung kids gym, which is my weekend job. So yung dalawa ay tuwing weekdays, pero titignan ko dahil yung weekdays ko ay mababawasan. Nagdal na. Mababawasan ang aking weekdays, so kailangan ko ng isang weekend na kung saan ay makakatulong ito para sa aking pag-apply din ng PGWP. No, so tignan natin guys, and I will let you know. At maraming salamat, no, kanina malakas na yung snow, kasi alam nyo guys, naisip natin syempre aking husband, ay may work pa kaya siya bukas kung ganito lumalakas-lakas yung snow. Pero dahil nga naging ganyan ulit, ayan, ay definitely may work pa siya bukas. Ayun guys, so maraming salamat sa panonood nyo ngayon, and I hope na naging maganda ang inyong araw, at I hope na yung mga plano nyo makarating dito sa Canada, ipagpatuloy nyo na i-work out nyo yan. If God is willing, then He will let you sa inyong mga plans. So yun lang guys, and kung hindi pa ka nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to share this video. Yan, thumbs up lang po, at yun lang. At kung may comment and suggestions kayo, just write them below, and tignan natin yung mga message nyo. Yun lang guys. Thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye! So ito nga pala guys, yung pauwi ako kaninang 10 AM ay nag-start na talaga yung snow, although mahina pa lang siya. Pero all throughout the day, hindi naman din sobrang lakas, but you can see na meron ng mga snowfall. At ayan, nasa train na tayo, pasakay ng train, pauwi. Ayan, so hindi masyadong malamig pag may snow. Minsan mas malamig pa nga pag walang snow. Ayan, nakakatuwa guys.